May tanong ho ako. Yes po. This is related to our preparedness as a nation. Dahil nakikita ho natin yung demographics natin na dumadami talaga ang mga may edad. 60 Yes, ba? true. Senior. Oo. Now, as per your assessment po, na nasa kayo po'y mambabatas, tayo po ba'y handa sa sudden increase nito? Because ang population shift natin, nagiging favorable na ngayon sa mga may edad eh. Which means, Yes, ang tanong ko is, are we ready? Meron ho ba tayong kakayahanan para matugunan yung mga health needs nila, yung systems natin, yung roads natin, yung access natin sa mga elderly natin, most especially yung services. Hindi lang yung sa pension, kundi yung tulad ng ibang mga developed countries na talagang develop yung approach nila to holistic Yes. as far as, Oo, yes. yes ma'am. Oo. May mga ano naman na nabibigyan naman yung mga senior citizen ng mga gamot o kaya ayuda. Kaya ako naghahain ng mga batas talaga na makakatulong long term na Yes. makakatulong sa mga senior citizens. Yung hindi lang pansamantala na tulong. Kasi kung maisabatas lahat itong mga inihain ko, ay talagang giginhawa ang buhay ng mga senior citizen. Apo. At tulad ng ano po ito, Congresswoman? Well, ako kasi, ang advokasya ko is nakasaad sa Hope You Are Well. Ang ibig sabihin nitong Hope You Are Well, yung H is health, O is opportunities, P is protection, E is empowerment, U is for universal social pension, which is already approved, R is recreation, W is wellness, E is for enjoyment, and L is for long life. Wow. Dito nakasaad lahat yung mga yes, para Hope You Are Well. Dito lahat nakasaad ang mga batas na inihahain ko. Example, sa health, naghain ako ng Philippine Geriatric Center Act na magkaroon ng sariling hospital ang mga senior citizen. Oo, kaya ito approved na rin. Approved na rin sa Kongreso at pinag-uusapan na sa Senado. Oo, tapos yung naghain din ako ng Philippine Dementia Care Policy para maagapan yung mga may dementia. Ito naman ay pwede pang gumaling. Hindi ho ito yung ulyanin. Sakit po ito, dementia. Oo. Tapos nag-ain din po tayo ng free dialysis for senior citizens. Kasi ang binibigay ng PhilHealth, nagbibigay na 156 treatments a year, which means 3 times a week. Kaya lang yun lang pag-dialysis, yung gamot at saka yung ini-injection, yung dialyzer, binibili ng mga senior citizen, which kung minsan umaabot ng 1,400, masyadong baka kung walang pera yung senior citizen, paano na siya makakadialysis. Though kinausap ko na para mas mapamadali, kinausap ko na ang presidente ng PhilHealth na sabi ko, binibigay na rin lang naman yung libre ang dialysis, bakit hindi niyo lubos-lubosin na pati gamot? Okay naman yung si Presidente Ledesma at pag-uusapan daw nila sa board. Hopefully by next month ay libre na po lahat. Tapos nag-file din ako ng Butika ng Barangay Act under health. Kasi yung mga nasa liblib na lugar, bumababa pa sila sa poblasyon para makabili ng gamot. Oo. Ito, kung may mga butika na sa kada barangay, at least may access na sila sa gamot na hindi na nila kailangang bumaba pa. Oo. Tapos naman, under opportunities, naghain ako ng magkaroon ng sariling budget allocation ang senior citizen. Magdidepend ito sa GAA, sa ng gobyerno. Kasi ngayon, meron yung 1% na pagkahatian nila sa disabled, sa PWD. Oo, kaya nga lang, ito ay hindi batas. So, it's up to the mayor kung gusto niyang ibigay. So, naghain ako ng batas na magkaroon ng 5%
budgetary allocation ang mga senior citizen from the budget of the government, from the GAA. Oo, pero ang na-approve na ito sa sa Committee on Senior Citizen 3%. Pero para sa senior citizen lang. Oo, tapos naghahain din ako ng agricultural pension fund for farmers and fisher folks. Kasi para sa akin, bayani ang mga farmers and fisher folks. Dahil kung wala sila, hindi na tayo kakain, di ba? Para mabigyan man lang sila ng incentive na magkaroon ng sariling pension aside from the universal social pension. Magkaroon ng sariling pension ang farmers and fisher folks para itong mga kabataan ngayon, ayaw na nila mag-farming, ayaw na nila maghuli ng isda. Oo. So, bigyan natin sila ng konting incentive para at least man lang maengganyo sila. Yung mga kabataan ngayon ay maengganyo na magkaroon ng pension. Oo, 'yon. Tapos, under opportunities pa, yung enhancing discount on the purchase of goods and services of senior citizens sa MPWD. Ito na ipasana sa Kongreso na yung palakihan yung diskwento, kagaya sana yung bayad na kuryente, 'di ba? Yung 100 up to 100 yung nagkokonsumo lang ng 100 ay sila lang mabibigyan ng diskwento na 5%. Yung namin, yung na-approve na sa Kongreso ay yung lahat ng senior citizen na nakapangalan, nasa pangalan nila yung bill ng kuryente at saka tubig, sila ay kasama rin sa discount na 100 kilowatt hour at saka 30 cubic meter. Maski more than that ang nagagamit nila, pero up to there lang, and it is 15%. Hindi na 5%, 15% na ngayon. Oo. Tapos yes, tapos yun nga oo. Sige po, Yes. tama-tama po yung pangalan ninyo, Milagros. Magandang mga milagro ang mangyayari sa Oo, sana po magmilagro ang Yes, Manila. Oo. At hindi lang Yes. isang milagro yan, milagros. Oo, maraming milagro yan. Milagros, Ayan. maraming milagro yun, Yun, di ba? opo. Yes, Oo, tama, marami tama po akong talaga talaga yung na-file na batas. Yes. Yun din, yung sa protection, yung Anti-Senior Citizens Abuse Act, kasi ang dami pong inaabuso mga Gusto ko matatanda. yan. Di po ba? Oo. Yung ito ang gusto ko pong, isang gusto ko, itong empowerment. Yung magkaroon ng boses ang matatanda sa lahat ng konseho. Kagaya ng SK, di ba may SK, sanggunyang kabataan, dapat may sanggunyang nakatatanda rin. Na kasama Yes, na rin sila sa barangay election at ang boboto rin sa kanila ay mga matatanda. Para magkaroon tayo ng boses sa lahat ng kung minsan naaapi tayo sa barangay, ganon. So at least magkaroon tayo ng boses doon, may magtatanggol sa atin para hindi tayo Tama po maapi.